Ye believe in God, believe also in me. Sa Tagalog yan ay huwag magulumihanan ang iyong puso. Manampalataya ka sa Diyos, manampalataya ka rin sa akin. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Jesus, si Jesus. Verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi niya rito, sa lugar o sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Wow. At kung di dahil gano'n, ako'y paparito muli, ako'y paparoon at ako'y maghahanda ng lugar para sa inyo. I go to prepare a place for you. Maring mali Tagalog ko, no? Pero tama, di ba? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. So sa verse sabi niya, ako ay yaya ako, aalis, upang ihanda kayo ng lugar doon. Sino kausap niya? Mga disipulo, no? Yung mga disciple niya. Sabi niya, paghahanda ko kayo ng lugar. And then sabi niya, I will come again, babalik ako. And babalik si Jesus, and receive you unto myself, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, that where I am, there you may be also. Para kung nasaan man ako, nandun din kayo. Nasaan mo si Jesus ngayon? He's in heaven, at the right hand of the throne of God. Verse 4, and whither I go, you know, and the way, you know. Verse 5, Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Sabi ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam ang daan. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Hindi namin alam ang daan. Verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man makaparoroon sa Ama. Nasaan ba ang Ama? Nasa langit. Kundi sa pamagitan ko. Sino yan? Si Jesus. So, ipag-aaralan natin sa hapon na ito. Ang pamagat ng aking mensahe, Heaven, a place called home. Heaven, a place called home. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa hapon na ito, sa magandang panahon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, na maibahagi namin sa aming mga kaibigan, mga bisita sa hapon na ito, ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo kong bawat sa amin. Ako sa aking pagpapaliwanag at ang bawat isa sa kanilang upuan, sa kanilang pakikinig. Ang dalangin ko po sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, tulungan mo kami maunawaan namin ito. Ikaw ang siyang kumilos, ang aming sarili ay maging handa sa pakikinig. At Panginoon, dinadalangin ko po na sa aming kalagitnaan, kung meron pa pong hindi naunawaan ng kaligtasan, at wala pa siyang katiyakan ng langit, Panginoon, sana sa hapon na ito, katagpuin mo siya. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mari na tayo maupo. Heaven, a place called home. Hello, mic test. Mas maganda. Hello, mic test. Sige. Heaven is a real place. Matagalog na tayo. Puro naman tayo Pilipino. Sabi ni Jesus, ang langit ay isang totoong lugar. Okay? Maliwanag? A real place. Kasi minsan may mga tao na ibang ibig sabihin ng langit eh. No? Lalo na yung mga nag-aatik-atik. Wow, heaven. Diba? Sabi nila. Minsan naman may nag-aaway ng pamilya. Ang impyerno raw ay nandito sa lupa. Kasi nag-aaway yung mag-asawa. Demonyo! Sabi naman ng lalaki, demonyita ka naman. O, sabi ng anak, talaga impyerno ang buhay ito. Umalis na sa bahay. Heaven is a real place. It is not a product of religious imagination or the result of a psych-up mentality. Hindi lang ito, parang katang-isip. Okay? Sa iba kasi parang katang-isip ang langit eh. Sa hapon na ito, tignan natin, pag-aralan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. Dapat natin pagkatiwalaan. Ito yung aming pinanghahawakan. Hindi sinasabi ng tao, hindi tradisyon ng tao, hindi kaisipan ng tao, hindi katalinuhan ng tao, hindi sabi ng salita ng Diyos. Tignan natin, para malinaw, di ba? Heaven is the place where God dwells.
Ang langit daw ay ang lugar na kung saan ang Diyos ay nananahan. Lahat naman tayo dito may tahanan. Di po ba? Malinaw, no? Simple lang, ano? So, malinaw. Tahanan. Pag uwi nyo, siyempre, uwi kayo sa inyong tahanan. Pero may mabuting balita ako sa iyo bago niya. Bago kayo umuwi, may bibigay kaming makakain. Kaya hindi kayo uwing talunan. Okay? Pero sana may pag-uwi nyo ngayon, mas mahalaga kayong makamit. Hindi lang yung pagkain para sa para sa physical, hindi yung pagkain pang-spiritual. Okay? Ayaw namin magutom kayong, uwi kayong gutom, no? Dahil inabala namin kayo, no? Yung kinuha namin yung panahon nyo, kaya bilang pasalamat, yun. Kaya huwag kayo mag-alala, siguro iba sa inyo, gutom na, hindi nagmerienda, mamaya. Okay? Labas nyo lahat ng galis nyo. Sige. Sa pagkain. Heaven is a place where God dwells and where Jesus sits today at the right hand of the Father. Nandun si Jesus. Di ba sinabi niya? Di ba? I go. Sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many mansions. Sabi doon, I go to prepare a place for you. Doon siya pumunta. Nandun siya ngayon sa langit. Nagahanda. Heaven is described as a kingdom. Ang langit daw ay, ano yung describe? Ito ay tinawag, no? Na kaharian. Minsan sa kasulatan, makikita mo yung kingdom of God. Minsan ito rin ay tinawag na inheritance. O kayamanan. Mana. Ayan. Tinatawag din itong country sa Hebrews 11:16, isang bayan. Bayan ng Diyos. Tawagin. Minsan ito rin ay tinatawag na syudad o city. No? City of God. Heaven is a city of God. Dami katawagan no? At isa pang katawagan na katulad ng ating nakita rito sa John chapter 14, ito ay tinawag na home. Tahanan. That's why my message ay entitled Heaven, a place called home. Bawat isa sa atin may tahanan, may uwian. Pero kapatid, kaibigan, mga magulang, no? Sa bawat isa sa atin, mga kabataan, tahanan. Pag tayo namatay, isang kauwi. Isang uwi yung kaluluwa mo. Naisip mo na ba yun? Lahat tayo mamamatay, tama? Yung physical, nakikita natin, lalo natin isang pupunta, saan? Doon, sa cementerio, Maring Norte, no? O kaya sa Timog, o saan mang, tapong ka na sa ilog. Yun yung katawan mo. Kaya yung kaluluwa mo. Ang tinatanong ko, yung kaluluwa mo, saan pupunta? Pagkatapos, dito. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, no? I go to prepare a place for you. Paghahanda ko kayo ng lugar. Nasaan na yung mga disipulo? Nandito pa ba? Wala na. Nasaan na sila? Hindi nasa langit. Bakit kaya sila nasa langit? Yun ang ating pag-aralan. Ang langit ay isang lugar na inihanda ng Diyos at ito ay para sa mga taong handa. Okay? Heaven is a prepared place for a prepared people. Kaya handa ka na ba? Sali na. Ano ba yun? Pag-commercial yun. Bida ka pa. Hindi. Ibig sabihin ito ay isang lugar na handa. Dapat pumunta rito handain. Handa ka na ba mamatay? Okay, itong tanong yun. Handa ka na ba mamatay? Sa hapon na ito, tingnan natin. No? Pero dito nagkaroon ng contest, no? Sabi ay, sige nga, bigyan niyo ako ng pinakamagandang meaning ng home. Some years ago in London, a newspaper held a contest. At ito yung pinaka-nanalo. The winning entry was, home is the place where you are treated the best and complained the most. Tama na yun, no? Home is a place where you are treated the best, di ba? Tinatrato ka diyang hari, di ba? Lalo pang-anak, di ba? Kung itrato ka ng magulang mo, ano, kumain ka na ba? You are treated the best and you complain the most. Tama yun, no? Yun yung nanalo. Ganda, no? The poet, isang poet, si Robert Frost, said that home is the place that when you arrive there, they have to take you in. Ganda nun Ganda definition yun. Ito yung isang lugar na pagdating mo ron, papapasukin ka. Tahanan mo yun. Ngayon ang tanong, kung namatay ka, sabi mo pupunta ka sa langit, sigurado ka papapasukin ka ron. Are you sure? Ano pinangahawakan mo? Ang tao, may iba't ibang pinangahawakan pagdating sa kaligtasan. Isusulat ko. Pag tinanong mo, pag namatay ka, saan ka pupunta sa langit?